Hi guys, thank you so much for clicking the video. So for today's vlog guys, gusto ko lang sana i-compare yung pagtatrabaho sa Pilipinas as a call center agent compared to working abroad. Basically guys, ilagay na lang natin sa Canada kasi kadalasan dyan gusto pumunta ng mga kababayan natin sa Canada, which is basically napakagandang lugar, no question about it. Okay, maganda siya at talagang maasensong lugar. Okay, but still guys, ginawa ko tong video na to just to inform you na for me guys, may laban pa rin talaga kung nandito ka lang sa Pilipinas tapos mag-work ka lang as a call center agent. Mas maganda pa rin for me guys na manirahan dito sa atin. Okay? Ito yung mga reasons why. This is a part 1. I'm sure marami tayong mapipinpoint. Kasi guys, hindi naman lahat, no? Pero yung konting mga Pinoy vloggers kasi parang wala na silang ginawa kundi parang i-turn down yung Philippines na laging kino-compare nila. Hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat ng mga vloggers. Pero yung iba kasi sa kanila, konti lang naman sila, pero halos, negative lang yung comparison nila para pag Pilipinas na mas pangit or mas hindi maganda yung batas. Parang puro Canada lang sila. Okay? So, for me guys, ito yung mga top reasons, okay? Number 1, pabahay. You know what guys, meron ngayong housing crisis sa Canada. Konti lang yung mga bahay ngayon. That's why napakamahal if ever magre-rent ka. Kahit sa mga provinces nila, a year or 2 years ago, medyo mura. But this 2024, starting 2023, 2022, nag-start na magmahal talaga ang mga pabahay doon. Okay? Siguro half or more than half na sisweldohin mo kung basic lang naman yung sweldo mo doon, which is $15 an hour. According guys sa mga magagaling na Pinoy vloggers na recommend yung panoorin nyo, kagaya ni Ate Sulit, Ferds TV, si Beck and Kai, and Rice Velasquez. Sila yung mga mababait na magagaling din na Pinoy vloggers natin, Canadian Pinoy vloggers, na pinagkuhanan ko rin ng mga information at marami pang iba, of course. So, according to them, okay, na yung pabahay dun guys, medyo mahirap na. Meron pang situation na yung basement guys, inaayos lang ng mga homeowners dun. Tapos, mga 10 or 15, okay, katao yung nandun lahat. So, parang alam mo yon kung ikaw galing ka sa Pilipinas, kasi nga, syempre, nasa Pilipinas ka, kahit maliit lang yung bahay mo, or at least sa'yo yun, di ba? And kung magre-rent ka naman dito guys, wala namang ganun kagrabe kasi nga, marami pang space at wala tayong problem about foreign workers to. Unlike sa Canada, yun yung mga problems nila ngayon. Marami yung temporary foreign workers, kaya marami ang nagre-renta. So, yung affordability ng pabahay, guys, ay talagang mataas. Okay? And not only that, guys, not to talk about interest rate ngayon sa Canada housing, guys, napakalaki. I think we're gonna do that on a separate video. Okay? So, that's number 1. Now, ano naman yung number 2? Number 2 is, guys, hindi na natin kailangan pag-usapan malamig. At of course, medyo malungkot sa Canada dahil nga alam naman natin na pag malamig, it will generate na yung feeling na ayaw mo lumabas, lagi ka lang sa bahay. Same sa mga kapitbahay mo. Tingnan mo yung lugar nila doon guys, halos walang lumalabas, halos walang mga tao. Marami na rin Pinoy vloggers, kahit yung mga mayayabang na vloggers, yan din yung sinasabi na malungkot talaga sa Canada. Kaya nga kailangan mo ng malaking-laking bahay doon dahil syempre pag snow, doon ka lang talaga sa loob noon guys. Unlike sa Pilipinas, kahit let's say maliit lang yung bahay mo, pwede kang lumabas kasi nga hindi freezing point yung bahay, yung temperature. Pwede kang pumunta sa kalye, pumunta ka sa mall, pumunta ka sa kung ano-ano pa dahil it's allowable for you to do that dahil nga sa hindi siya malamig.
Okay? So, talagang survivable kung lalabas ka. And lastly guys, this is just for this video. I'm sure marami tayong pwedeng pag-usapan kung ba't mas maganda sa sa call center na lang sa Pilipinas ka nagtatrabaho kaysa sa Canada. But of course, doon guys, konti lang ang full-time job. Okay, I may stand corrected here, okay, sa statement kong yan. But, kasi guys, pag ikaw ay temporary foreign worker, pupunta ka doon without Canadian experience, talagang limited lang yung trabaho na makukuha mo. So, syempre, since limited yan, yung mga worker, yung house cleaning, yung service crew ka sa isang food station, something like that, napakarami nang nag-a-apply niyan. Meron nga dun sa mga ibang vloggers sinasabi, isang magandang trabaho pero ang applicants is around 100 or 200 pa nga yung sabi niya. So, ganun guys yung scenario ngayon doon. Konti lang ang full-time job. Okay? Kasi nga, sa sobrang dami ng daming nag-a-apply ng mga foreign workers doon, yan ngayon yung problema rin nila. So, talagang pahirapan din maghanap ng trabaho. Okay? So, marami pa nga guys kagaya ng, gusto ko na isingit ko na lang to since I think konti pa lang naman yung nabablog ko, is crime. Masu-surprise kayo guys kasi crime, di ba? Guys, sorry to tell you, pero sa Canada ngayon guys, rumarami na rin yung kaso. According sa vloggers din, Pinoy vloggers, yung crime kasi nga something to do sa homeless people, tapos yung mga car thief. Alam mo yun guys, may mga bukas kotse na rin doon. Okay, so sa Pilipinas naman kasi controllable na natin, so lagi tayong alert, di ba? Yung mga situation dito alam na natin, so hindi na tayo mabibigla kung ano pa man, unlike nandun ka sa Canada, di ba? Parang alam mo na, nandun ka, hindi ka tigaron, tapos pasukin yung bahay mo. So, di ba, meron na rin ganyan meron na rin ganyan ngayon sa Canada. And of course, yung mga violence na rin sa streets ka, kasi nga sa mga homelessness. Guys, ibalik ko lang konti dito sa full-time job. No? Alam nyo naman sa call center, guys, pag nandito ka, yung sweldo mo as a call center agent is above minimum. Right? So, more than enough yung talagang kaya mong gawin doon sa renta, sa food, basta ikaw ay marunong lang magtipid. Alright, so I believe that's it for now guys. Baka marami na ako nasabi sa sunod na video naman. Thank you so very much for watching my video, listening to my video. And guys, once again, I just would like to clarify, Canada is a good place, okay? But gusto ko lang i-highlight din yung mga facts, okay? Na scenarios sa sa buhay sa Canada, okay, and buhay din dito sa Pilipinas. Hindi lang yung, paalala ko lang sa mga ibang Pinoy Canadian vloggers, no, konti lang naman kayo, huwag naman kayo masyadong mayabang na to the point na halos siraan nyo na yung Pilipinas, na lahat na lang ng negative tinuturo nyo sa amin, kino-compare nyo sa Canada. Guys, marami rin naman na kababayan natin na hindi naging successful sa Canada. Okay? So, i-bear in mind na sa kayo nang galing, and of course, for I think not for most Filipinos, mas pinipili pa rin nila nanirahan sa Pilipinas because we believe na mas maganda pa rin dito sa Pilipinas, and in the future, we know na booming na sa Philippines. Okay, so that's it for the meantime. Please lang, this is just for positivity and to I just raise this for open mind lang din. Okay, thank you so very much, and yeah, until my next vlog, bye guys.